Okay, guys, for our day 2, ang ating thing for the day is a computer. Bakit computer? Kasi, di ba, on your first day of back to work, ang pagpasok mo sa office, ang una mong may encounter at bubuksan at talagang may impart ng buhay mo is sa computer. So, bale, dito sa computer na to, ilulook back mo ano ba yung nangyari mula nung nawala ka sa opisina, tapos ano yung mga kailangan mong i-attend, mga email na kailangan mong i-reply, mga task na kailangan mong i-accomplished, 'di ba? So, the whole day today, trabaho lang, trabaho ng trabaho from 8 a.m. and now is past 6 na dito sa lugar ko. So, yan yung nakasama ko for the whole day. Nag-start ulit ako ng first day. So, ngayon is from 84 days, 82 days na lang hanggang sa muling makabalik ng Pilipinas. So, ano bang accomplishment for the day? Siyempre, sa second day, hindi pa mararamdaman yung yung homesickness. Normally, based on my experience, kasi more than 19 years na ako na papabalik-balik sa ibang bansa at sa Pilipinas. So, yung first week, yung first few days, mostly mga 1 week, wala pa yan. Kumbaga, medyo tamad ka lang magtrabaho, wala ka pa sa momentum, naka-vacation mode pa ang utak mo at katawan mo. But wala ka pang homesickness yan. Bali, ang mangyayari dyan is parang either tamad or excited magtrabaho, ganyan. So, work mode or vacation mode pa. Based on experience, yung pagiging homesick na ulit, na-encounter ko yan yung pa-second week. Pa-second week hanggang second week. And then, batapos ng second week, pa-third week or third week, ayan, parang bumabalik na yung momentum mo sa pagtatrabaho at hindi ka na homesick. So, makikita natin sa mga susunod na araw kung talagang yan nga ba ang pupuntahan ng ating experience ngayong 2025. So, nag-start ako ng work. Inayos yung mga kailangang ayusin, yung mga hindi ko na-attend doon sa period na umuwi ako ng Pilipinas at 23 days kung wala dito sa opisina. So, bali in-attend ko, although hindi masyadong marami ngayong backlog kasi syempre nag-shutdown din yung office ng 2 weeks. So, bali 1 week lang na although yung mga important staff na talagang may mga deadline, nag-stay sila. So, parang more than half ng empleyadong umuwi ng Pilipinas. Tapos, yung less than half nag-stay para may pagpatuloy pa rin yung company, mostly to meet the deadlines. Pero, yung may company shutdown kasi yung operation may company shutdown for 2 weeks. So, yung mga hinabol kong work, hindi ganun kadami. Parang natapos ko nga lahat. Nabasa ko lahat ng email, na-reply ko yung lahat kailangan reply, na-save yung kailangan i-save, na-attend yung kailangan i-attend. At parang by now is 90% complete ako dun sa mga the last 3 weeks na trabaho. So, yan ang maganda pag umuwi ka ng yung naka-shutdown ng company or yung bare months, yung holiday season, kasi hindi masyadong marami ang trabaho. Kasi pag umuwi ka, even 2 weeks or 3 weeks, pag yung normal days, kadadami mong email na babasahin, mga task na kailangan i-attend, mga backlogs, ang dami talaga. So, ayun, so for the day, pagod, humabol sa trabaho, but still an exciting part, sabi ko nga ay hindi pa yung homesick natin, hindi pa mag-strike dyan. Normally, based on experience, yung homesick na mag-start yan, yung pa-end ng first week or pa-second week. Tapos, saka ka ulit bubuelo ng third week. So, yun. So, basta everyday, ganito lang tayo, kwentuhan lang tayo. Basic things lang, 5 minutes, pangpatanggal, lang. At sabi ko nga, I'm encouraging everybody na makakapanood ng video na mag-share din ng kahit simple clip or maliit na maikling video about your experiences naman being an OFW mom,
ano ba yung day-to-day experiences mo? Ano ba yung highlight ng araw mo? Basta ang highlight ko ngayon, na-accomplish ko lahat ng backlogs, mga kailangang i-attend, yung mga hindi ko na-attend for the last 3 weeks, na-accomplish ko, and by tomorrow, I'm ready to start another job naman, another task, diba? So, yun lang, and thank you so much again, and see you all sa day 3. Speak again tomorrow para sa day 3 ng ating OFW Mom Diaries. Thank you. Bye.